Kumusta bansang Pilipinas? Okay lang ba kayo ngayon? Kayo ba ay nasa mabubuting kalagayan? At sana masasaya at maraming pera, di ba? Pero sabi nga, huwag naman masyadong pasisilo sa pera dahil minsan ang pera ay nakakapagpabago din ng ugali ng isang tao. At doon naman sa mga manloloko, mga kababayan natin, no, doon sa mga uutang tapos hindi naman magbabayad, wag naman ganun. Kasi tinulungan na nga kayo tapos lolokohin nyo pa. Wag ganun, guys. Anyway, mga kaibigan, ano bang issue natin ngayon? Alam niyo, nanood kwentuhan sa birthday nitong ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Nakakatuwa, no? Kahit pa sabihin na ito, napakarami nang nangyayari sa ating bansa. Pero dahil sa sumapit yung kanyang, sabihin na natin na dakilang araw niya, mahalagang araw para sa kanya, at nag-celebrate siya ng kanyang birthday, nabuhay, malakas, at nakapaglilingkod pa rin sa ating mga kababayan. Siyempre, tayo naman ay hindi laging pinupuna natin yung kanyang administrasyon. Kapag nakakakita naman tayo ng alam nating maganda, sumasaludo tayo. Tama ba yung pagsaludo ko? At nagtatums up din tayo, no, kung talagang tama yung kanyang ginawa. Di ba, birthday ng Pangulo ng Bansa? At sa alam natin, pag nagbe-birthday talagang malakihang handaan. So, maraming mga kaibigan niya yung bumati, nagbigay ng mensahe sa kanya, nagkaroon sila ng party, pero itong ginawa niya sa Malacanang. Di ba, nasa 10,000 na mga tao yung pinapasok niya sa Malacanang at ito hindi nagawa na naging presidente na magsasabing bukas daw ang palasyo ng Malacanang para sa mga mamamayan, pero pagdating naman doon napakahigpit nila. Pero ito, no, nagbukas sila. Binuksan nila ang Malacanang. Dahil birthday ng ating Pangulo na gusto niyang ilapit ang palasyo sa mga tao na tama naman. At doon ay nakita natin yung, ano bang tawag dito, yung pagmamahal niya sa taong bayan kasi pinakain niya, binigyan niya ng kasiyahan, mag-anakan, para bang naging parke or namasyal itong mga kababayan natin na libre ang pagkain, sila may kanya-kanyang lamesa doon, kanya-kanyang papicturan doon sa mga saan niya gusto, lalo na doon sa mga stand, ano bang tawag doon? Yung kay President Marcos na mga big size na mga parang, anong tawag doon? Yung stand, basta may tawag doon. Panay ang papicture nila, mga mag-anakan, at naging bukas yung palasyo para sa ating mga kababayan na ikinatuwa ng marami. Kaya nga sabi nila, mukhang humahabol ngayon at nagpapataas ng rating itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Dahil sa kanyang ginawa ay marami yung natuwa. Dahil nga naman sa, kung matatandaan ninyo, marami tayong mga naging Pangulo ng bansa na sinasabi lagi nila na bukas daw ang Malacanang para sa ating mga mamamayan na makita ang loob nito, pero sa panahon lamang nitong si Pangulong Bongbong Marcos naganap itong pagse-celebrate pamandi ng birthday niya bilang pa-birthday niya sa ating mga kababayan. Maganda itong naisip niyang to. Naging malapit siya sa puso ng ating mga kababayan, no? Nakuha niya ang kiliti ng ating mga kababayan dito. Na kahit pa marami siyang mga nagawang hindi naman niya natupad mula sa kanyang mga pangako, maganda nang simulain ito kung ipagpapatuloy niya yung totoo na ginagawa niya para sa bayan. Na yung sinasabi niya ay tinutupad niya. Alam natin na sa ngayon tumataas ang rating nitong si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng maraming mga batiko sa kanya, pero sinuklian naman niya ng trabaho. Binaliktad niya hindi siya nakikialam sa, parang hindi niya pinakialaman ng investigasyon sa Kongreso at saka sa Senado. Ang ginawa niya, yung ginagawa mga investigasyon ay tinapatan naman niya ng trabaho niya
kung saan sa pumupuntang mga lugar para lamang makita, makadaupang palad yung ating mga mamamayan at mga opisyal at makapagbigay ng livelihood program ng mga proyekto na kailangan naman ng ating mga kababayan. So, yun, no? Nakakatuwang isipin na pagka ganito ang Pangulo ng bansa, okay yan. Kaya lang, ang tanong nga natin, hanggang kailan? O baka naman ito ningas kugol lang dahil alam niya na malapit na ang eleksyon. Dahil alam niya na yung midterm election ay sa 2025, dito magkakaalaman kung sino yung mga kakampi at kung papaano lalaban, kung sino ang magpe-presidente sa mga Marcos. Ito ba si Romualdez kaya masyadong talagang umiingay na sa Kongreso? So ano naman ang lalabanan nitong kanyang anak na si Congressman Sandro? Ito ba'y magsesenador? Maganda kung walang politika, no, na nagaganap sa ating bansa. Yung iwasan na yung matinding politika. Hindi naman nawawala yung mga ganyan eh. Yung katulad yan, nahuli si Kibuloy, iniimbestigahan yung nagdaang administrasyon, yung mga alipores nito, yung mga nakakulong sa panahon ng nakaraang administrasyon gustong palabasin. Mga ganun lang naman eh, kasi politika daw yan, kaya nakulong, kaya ganyan. Ngayon naman, ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung kanila namang ginagawa ng investigasyon. Ganun lang, di ba? Nakakalungkot naman yung ganitong mga balita, no? Andyan nga, hindi ko malimutan yung mukha nitong si dating GM ng PCSO Regina Garma. Dahil lumabas yung pagkababae nito, yung emosyon para dun sa kanyang anak. Sabi nga ng mga kongresista, sila naman ay malambot ang puso sa ganun. May human consideration din naman sila. Mabuti kung ganun, no? At hindi kayo nagmamatigas. Kasi ang napupuna ko ngayon sa isinasagawang investigasyon, para kayong mga walang puso. Ewan ko ha, kasi syempre kayo yung nandyan. Gusto nyong mailabas yung totoo. Ang sa akin naman dito, wag masyadong ganun kagarapal yung mga pagtatanong. Ayusin nyo naman kasi tao din naman yung mga yan na nasasaktan. Kung gumawa naman sila ng kalokohan at iniimbestigahan nyo at marami silang kasalanan sa taong bayan, may taas naman eh. May Diyos, 'di ba? Na sila magpaparusa, karma. Kung ayaw nilang umamin, sige lang. Kaya nga hamon ko sa inyo, sa mga senador at mga congressman, bakit hindi nyo din ilabas ang pinagkagastusan ng inyong mga confidential fund, ng inyong mga pondo? Kaysa naman sa git-gitin nyo yung mga nandyan na iniimbestigahan. Ay ayaw naman nilang sumagot. Dahil sabi nga, ingatan ko lang ang aking kaligtasan. Alice go. O diba? At hindi rin na naman natin tinotolerate itong pagkakahuli o pagkakasakote dito kay Kibuloy ng KOJC. Dahil ngayon pa lamang sinisimulan yung mga kaso na isasampa sa kanya. Marami nang naglalabasan ng mga nagrereklamo laban sa kanya. Matindi ito pag sunod-sunod na yung reklamo. Talagang wala nang pagkakataon na makalabas pa ito. Tapos yung sinasabi kanina, no, na yung sa mga balita natin, base na rin dito sa mga KOJC members, na sinasabi nila dapat daw sa Davao, dun daw ilagay itong si Kibuloy. Tapos lumalim na, kumbaga parang lumawak yung tungkol dun. Sabi ng mga KOJC members naman, dahil may sakit daw yung kanilang leader, yun ay healing lang nila. Healing lang naman pala. Siyempre masusunod pa rin yung mga opisyal. Kung saan dapat na yung ganong kaso ay dun dapat siya nakalagay. Hanggang ngayon, gumugulong pa rin yung kaso, di ba? At itong sila Alice Goo, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iimbestiga laban sa kanya. At sabi nga, kung walang Pilipino na involved dito,
malamang mafia ito o sindikato na galing China. Totoo ba? At kung mayroon naman ditong may kaugnayan na Pilipino, na ito yung nagpoprotekta sa kanya dito sa Pilipinas, yun ang dapat na busisiing mabuti ng mga senador. Huwag kayong mamulitika. Hayaan nyo si Alice, huwag yung turuan sila ng, huwag yung turuan siya ng kanyang isasagot. Kung ayaw niya sumagot, okay. Pero mag-imbestiga pa kayo ng malalim para makita nyo sino ba talaga yung may pakana. Sino ba talaga yung nagpoprotekta dito kay Alice Goo. Isa ba itong napakalaking sindikato kaya itong si Alice Goo ay sobrang takot? O mayroong nagpoprotekta sa kanya na mga taong na mga opisyal? O sabihin na natin taga rito sa Pilipinas. Napakalaking isyong ito. At ang balita natin, ang pogo dito sa Pilipinas ay hanggang December na lang. Ang tanong nga natin, hanggang December nga yung kanilang renewal. Pero yung pangalan ng pogo, iibahin lang, pero andun pa rin. Yung mga Pilipino nagtatrabaho sa pogo, nag-aalala na din sila eh. Kasi sabi nga nila, naku hanggang December na lang. Papaano na yung pamilya ko? Papaano na yung mga bayarin nila? Eh wala tayong magagawa. Malaki yung naging kasalanan ng pogo sa Pilipinas. O sabihin na natin yung nag-ooperate nito. Na ginawa nilang illegal. Binigyan na nga sila ng pagkakataon na ito'y maging legal dito, pero inabuso naman nila. Kaya dapat lang talaga na ganun ang mangyari. At kumusta naman po yung ating mga kababayan na umaasa pa rin sa kalinga ng kanilang mga opisyalang pamahalaan? Ang ating pong mga kongresista, tumutulong po ba yan sa inyo, sa inyong distrito? O baka naman panay na lamang ang pagpapag-iingay para sila'y mapansin? Ang mga senador, kumusta na po ba? Senador Risa Hontiveros, sobrang linis po ba ng inyong pangalan? At talaga namang nanggagalaiti itong senadora na to. Anyway mga kaibigan, sa mga susunod po, marami pa rin po tayong tatalakayin at bibigyan daan dito po sa ating programa. Marami pong salamat. Ako po si Jet Caberia, kapwa nyo Pilipino.